Epektibo ngayong araw ang bawas singil sa diesel at kerosene. Ayon po sa DOE, maglalaro sa 3 piso at 71 sentimo hanggang 5 piso at 71 sentimo ang rollback sa per liter po ng diesel. Nasa 50 ho naman ang hanggang 2 piso at 50 sentimos ang bawas sa kerosene. Doon po naman sa gasolina, maaari pong magkaroon ng 32 sentimo na rollback hanggang piso at 68 sentimo naman na dagdag singil sa per liter. Depende po naman yan sa kumpanya. So, yung gasolina, depende sa oil companies kung gusto nila magbaba o gusto nila magtaas. Habang ayun, may pinapatay lang po nga langaw dito ang aking partner. Ano yun? Lamok yan? Hindi lamok. Ano yan? Medyo... Oo, may kakaiba nakapasok. Pero partner dito sa gasolina, paano? Magtataas sila? O depende pa sa oil company kung gusto nila? Hindi na lamok yun, ha? Ano yun? Hindi rin siya langaw, ha? Ano yun? Ipis. Yun lang. Okay. Ayun nga, so ang gasolina, abangan natin kung saan kayo magpapagasolina, kung sila ba ay magtataas o magbababa. Kasi yun nakalagay. Yan ang mahirap kapag pumasok sa bibig mo, ha? Pero, kung ano-ano na, para tayong nasa jungle dito, kung ano-ano lumilipad, ha? Okay lang, yung lamok, medyo tolerable yun, ha? Oo. Ba't nakakain ka na ng lamok, partner? Maraming beses na. Ayun, ayos. Okay. Pampalakas, Sige. O samantala, Okay. mga kapatid, sa ibang balita, Sige. inanunsyo ng NGCP na bumaba po ang transmission rates nito para sa buwan ng Hunyo. Ayon sa NGCP, mas mura ng higit 7% ang overall average transmission rates na sa ngayon po higit piso 44 sentimos kada kilowatt hour. Dahil daw yan sa pagbaba ng wheeling rates o yung singil ng NGCP para sa paghahatid ng kuryente mula planta patungo sa distribution system. Mas mura rin daw ang ancillary service rates o yung halaga ng kuryente na hinuhugot po mula sa reserve market at mga generator. Samantala pa rin tinataya po namang magpapatuloy hanggang Agosto ang pagtataas po ng yellow alert sa Kabisayaan o Visayas Grid. Yan po'y ayon sa timetable sa restoration ng mga plantang naka-forced outage. Ilang linggo nang isinilalim sa yellow alert ang Visayas Grid na dahil po sa manipis na supply. Bunsod ng mga plantang hindi na tumatakbo o tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Pero inaasahan pong mababawasan kahit papaano ang aberya sa supply ng kuryente sa Kabisayaan sa susunod na buwan. Inaasahan kasing maibabalik daw ang operasyon ng generating facility na 150 megawatt PEDC unit ng Terma Visayas. Pansamantalang itinigil po ang operasyon ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project bilang parte ng isang buwang maintenance shutdown. Ititigil po ang pagsusupply nito ng natural gas sa mga ilang planta hanggang sa magbalik operasyon sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Kasabay po ng maintenance, bibigyang daan din pansamantala o ang pansamantalang shutdown ang pagpasok ng kadidiskubre lamang ng mga well sa infrastruktura ng Malampaya. Inaasahang matatapos po ang lahat ng ito sa July 15. Naitala po naman nitong Abril sa pinakamababang level ang halaga po ng cash remittances sa loob ng halos isang taon. Sa datos nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa $2.718 billion ang ipinadalang pera sa Pilipinas ng mga Pinoy sa ibang bansa noong pong Abril. Mas mababa ito kumpara po sa higit na $2.8 billion na naitala po noong Marso at pinakamababa kumpara sa $2.65 billion na naitala po naman 11 buwan na ang nakakaraan, bagamat mas mataas pa din ng 2% kumpara noong Abril ng 2026. Ito na ang pinakamabagal na remittance growth na naitala sa loob ng 4 na taon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.